The coronavirus COVID-19 has now reached 150 countries, territories, and areas. Dahil sa coronavirus pandemic ay suspendido ngayong darating na school year ang face-to-face class alinsunod sa direktiba ni Pangulong Duterte. Batay sa datos ng Department of Health, mula nitong nakaraang linggo merong 309 na bagong kaso ng virus infection sa hanay ng mga healthcare workers ang nadagdag. Ito pong taon na sumapit po ang pandemya po sa ating bansa. Totoo po na napakalaking epekto po ang nangyari po sa aming kabuhayan. Noong pong Marso, pinatigil po ang pagpasada ng anumang pampasaherong sasakyan. Dahil dito, naapektuhan ang aming paghahanap buhay dahil dito lang kumukuha ng kabubuhay ang aming pamilya. Dumating ang pandemyang sumubok sa lahat. Walang pinatawad, mayaman man o mahirap. Po, kahit medyo malayo po kami sa Bulkang Taal, ramdam din namin po ang mga suliraning kinaharap nila. Ngunit ito na naman po, may dumating naman po na isang napakalaking pagsubok, hindi lamang po sa amin po mga taga Batangas, hindi lamang po sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. At ito po ang nakakahawang sakit. Re-referee ko naman po, simula nung nagkaroon ng pandemic, tumigil din. Yung mga tao ay pinagbabawalan mo ng nasa labas ng bahay, pati yung pagre-referee ay naapektuhan din. Matapos man ng pandemya, meron pa tayong ibang masasagupa. Kaya kahit gaano kasakit at kabigat ang problema, kailangan nating laging ihakbang ang ating mga paa. Ngayon po, masasabi po namin na talaga pong ipinihit ng Diyos sa positibo ang lahat ng bagay. Sa amin pong kabuhayan ay totoo na nagbigay po sa amin ng daan upang muli pong manumbalik yung mapagkukunan po namin ng aming mga pangangailangan. Ano man po ang maging sitwasyon ng ating buhay, ay huwag po tayong makakalimot na tumawag sa ating Panginoong Diyos. Maging masaya man po yan o malungkot, ilagak po natin ang ating pag-asa at pagtitiwala sa biyayang darating. So dapat din po tayong maging positibo sa ating buhay. Kasi kahit anuman po dumating sa ating buhay sa tulong at awa ng Ama, malulutas po natin itong lahat. Nagpapasalamat nga po kami kasi hindi kami pinabayaan ng Ama kasi yun ay kasama sa pinagpapanata namin. Ang natutuhan ko po ngayong pandemya ay hindi tayo dapat sumuko dahil meron po tayong Diyos na sasaklolo sa atin kahit ano ang mangyari. I am Sister Jade Danet Vargas, an accountant and an online seller. I am Sister Blesilda Viadan, LEP Pastor, Human Resource Personnel, and an online seller. I am Brother William Aligado, a personal protective equipment tailor. Ako po si kapatid na Jerry Pagkaliwanggan, ang dating tsuper ng jeep. At dahil hindi ako sumuko, ngayon ay may maliit akong negosyo. Ako po ang kapatid na Herbert Mercado, dating basketball game referee, pero dahil time out muna ako dyan, ito ang aking pinagkakakitaan. Ako po si kapatid na Joey M. Lombera, isang guro, pero dahil tigil muna sa pagtuturo, natutong magnegosyo. Don't give up! We have witnessed the inspiring stories of our brethren who fought their battles and never gave up on finding ways to cope with the new normal and be able to make ends meet. We still have a lot of inspiring and entertaining episodes in store for you. Watch out for the new tips and ideas from different brethren who are already successful in their career and how they managed to make it grow even in time of pandemic. We are not sure of what the future holds, but whatever happens, there's one thing we should do for sure. Don't give up. Everything will be alright.